Welcome to the Brewing a Better You, a podcast about navigating life in your 30s, one pace at a time. In here, we'll be talking about adulting, personal growth, life realizations, shared by someone navigating the uncertainties of my 30s as well. Now, relating life like a marathon journey. So, ano ba topic natin today? And recently, ang dami ko kasi nakakausap din and nababasa na ang hirap magsabi ng no. 'Di ba? Siguro kasi, innate na sa ating mga Pilipino na maging matulungin. Much more if kapamilya natin ito or close friends na kahit ubos ka na or kahit na puno na yung sked mo, willing ka pa rin tumulong pag nakiusap na sila. Pagbibigyan pa rin natin. Kasi na-feel nyo na rin ba to? If dinecline mo kasi, pakiramdam mo tuloy, magiging masama ka na. Bakit kaya ganun yung na-feel natin? Maybe we're confusing two things. We're confusing selfish with setting boundaries. Are we really selfish when we say no? So share ko sa inyo paano ko rin na huli sarili ko na hirap ako mag-no. Dumating ako sa point na to nung nagmamarathon din kasi sobrang supportive ng mga running communities. Kahit na sarili nilang pera, meron pa rin silang sariling pa-hydration sa mga tumatakbo during the race na ito, no? Aside pa ito sa hydration stations mismo nung TBR. So marami nag-cheer, marami nag-hype sa'yo. Let's go runners! Marathoner ka na in just few more kilometers. Habang nag-abot pa sila ng tubig or ng energy gels or ng mga drinks. And nakakatuwa kasi ang sigasig nilang mag-cheer. Kaya ang hirap mag-say ng no or mag-decline or daanan lang sila. Kasi feeling ko na to, I'm rude if hindi ko tatanggapin yung inaalok nilang mga bagay-bagay. Nag-prepare sila, inayos nila yung drinks, nag-cheer sila, inabot pa sa'yo. And bakit ako takot? bakit gusto ko sanang wag uminom, wag silang tanggapin yung in-offer nila kasi takot ako na abutan ng naiihi during the race. Kasi ang hirap naman talaga masira yung momentum mo kapag nagpahinga ka. Kasi, di ko alam, na-feel nyo na ba yun? Na once natapos ka nag-stop ka or nag-pause ka from your run, nakatamad ng bumalik. Nakatamad ng ibalik ulit yung momentum mo. And pag na-feel mo na yung pahinga, magdedire-diretso ka na siya. Magdedire-diretso na kasi siya. And eto naman, contradicting din sa naiisip ko. At that time, takot din naman akong kulangin kasi nga, as I mentioned earlier, as I shared in the previous episodes, mali yung pace ko sa umpisa. Hindi yun yung pace na na-train ko for my long distance runs. Inom ako ng inom, kahit na contradicting yung sa una ko ng kwento kanina, pero dumating ako sa point na utang-uta na ako sa Gatorade. Kahit na, buti na lang, kahit na iba-iba yung flavors ng Gatorade. As in, and I even saw other people na even their energy gels, suwang-suwa na rin sila. So, hindi siya isolated case ko na nag-Gatorade lang kasi hindi ako nag-energy gel. Kaya tuloy, nakakahiya. Alam mo yun, para hindi ako mahiya na tumanggap ng drinks nila. Kumuha na lang ako ng isang bote. So, there's a person who's offering naman a whole bottle of Gatorade na kinuha ko na lang yun para at least din ako mahiya na tumanggi kasi may Gatorade pa ako, dala-dala. So, di na ako nahiya tumanggi sa mga nag-offer pa ng drinks. Kaya yung finishing picture ko, may hawak akong Gatorade doon sa isang kamay. And also,
Isa rin sa main motivation ko, dagdag motivation ko when I'm on the last loop na feel ko kasi malapit na akong maihi. Sa dami ng nainom, nararamdaman ko na yung pantog ko nagba-bounce-bounce na, paikot-ikot na yung tubig sa buong katawan ko. Isa pa, baka napanood niyo na rin, there's a certain reel na isang bata just finished a race. I'm not sure if anong race siya. Is it triathlon or hindi ko alam. And after niyang mag-pass through that finish line, nagsuka na siya ng liquid, maybe energy drinks and all. As in, hindi kinaya ng kanyang katawan na i-absorb lahat ng liquid na intake niya during that run. Kaya suka siya ng tubig, and sabi ko, before ito ng run ko na panood ka tuloy. I mean, hirap ma-imagine. So, na-imagine ko din siya during the run. Ayun. So, alam niyo ba na one of the biggest reasons bakit tayo nahihirapan, lalo na tayo na nasa 30s na, is yung pakikisama and yung hiya. We Filipinos are automatically and known for being hospitable and polite, and declining an offer or helping someone, iniisip natin na rude tayo. So, sample tayo ng mga adulting scenarios. Meron nag-invite sa'yo for catch-up. Meron din nag-request sa'yo ng family mo, nag-financial favor, or any reunion or what. Imagine that those person is like those volunteers na nag-aalok sa mga hydration stations just because they are cheerful or they're masigasig or they're lively, na nakangiti, nag-offer sa'yo, doesn't mean na kaya mo siyang ipasok sa schedule mo and also sa budget mo. Another example is that nakita natin ngayon sa social media that maybe your peers are buying certain things, they have their investments, their travels, they're having their own businesses. Nakikita mo itong mga ginagawa nila, even they're updated sa mga reunion, social events. And nakita mo parang okay sila. Baka mamaya ito yung kulang sa sarili ko para ma-feel ko maging fulfilled din ako. Ngayon, if ikaw naman na-feel mo tong parang, why not I do it also? Do those things also. You grab the same opportunities because of FOMO or fear of missing out, only to realize na hindi pala akma sa lifestyle mo and sa budget mo currently. So, ano mangyari? Mauubos ka. So, ano bang pwede natin gawin with this? Ang core ko talaga is the life. Still, LIFE. Liberty to do what makes you feel alive while also improving yourself and your others, while spending quality time with your family and friends, while also taking care of your energy or your health. So that's LIFE, liberty, improving family and friends, and energy. Ngayon, true liberty is kaya mong magsabi ng no, pero in appreciative way. Paano? Uy, thank you for the invitation. Kaso nga lang hindi siya pasok sa ginagawa ko, and I really appreciate na invite mo ko. Maybe soon, sa next na event, mai-schedule ko or maipasok ko to sa budget. And for me, that's something, I mean, you have set already the boundaries. You protected your freedom as well. Kasi kung yun nga, finances mo medyo tight or hindi nga pasok sa budget mo yung extra event na ito, I mean, you're clearing up your freedom para sa future. Next is, your time and your emotional energy are very finite resources. Mabilis yan maubos if hindi mo yan allocate maayos. If you fill your schedule with other people's requests, mawawalan ka ng energy para naman sa sarili mo.
your goals, your fitness, or even your career. Ang problem kasi, if yes ka naman ng yes, until your plate is full, yes, you're available to everyone. Pero paano may sarili mo? Hindi ka na available sa sarili mo. Ikaw na ulit kasama mo, di ba? So, pero hindi ka available. So, to close this episode, sa totoong buhay, in reality, sa atin, adulting in our 30s, akala natin kapag pagod na pagod tayo sa kaka-oo, napakabuti nating tao. Pero na-imagine ba na even on a race, even while running or during the race day, meron bang award for being polite? Wala naman, di ba? And I think, based on my experience, mas naabuso pa nga if you're polite, if you don't know how to set boundaries. Lalo na for someone who, like us, are in their 30s, we are still currently building our future. And every decision that we make today contributes to who we are in the future. Kasi if you're too polite to say no, paano yung future self mo, yung future family mo, yung career mo, goals mo, health mo, and mas lalo na, rest mo, 30 ka na. Hindi na ganun kadali mag-recover yung katawan mo. So, paano naman ikaw? And that's our episode for today. If you like this episode, please subscribe if you're in YouTube and click the follow button if you're in Spotify. Message me or tag me at Your Life Engineer. Post your takeaways. Tag your friends. Tag your loved ones. Sa tingin mo magbe-benefit din sa episode nito kasi ang dami ko nabasa recently about setting boundaries, about ako naman muna. And hopefully this episode would be of great help and ma-relate nyo rin ito sa inyong running journey. Ayun lang. See you in our next episode.